Sa mga northern district ng Tehran na dati tahimik, tinitirhan ng mga mayayaman at mas ligtas, muling naririnig ang mga sigawan. Hindi ito galing sa social media o chat apps dahil patay ang internet. Lumalabas na lang ang mga tao sa kalsada kapag may narinig silang malalakas na loudspeaker. May mga may hawak ng megaphone, habang ang iba naman ay sumisigaw mula sa kanilang mga bintana para ipasa ang mensahe. Tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, napupuno ng boses ang buong lungsod. Muli na namang naririnig ang mga sigawan sa Tehran. Sa kabila ng matinding pananakot at karahasan, patuloy pa ring lumalaban ang mga demonstrador. Hindi na nila tinatanggap ang pang-aapi at malinaw ang kanilang hangarin ang wakasan na ang rehimen, kahit kapalit pa nito ang kanilang kaligtasan. Hindi na makalabas ng kanilang mga bahay ang mga Iranian protester dahil alam nilang kapag ginawa nila iyon, maaari silang barilin at mapatay agad. Kaya sa halip na lumabas, mula na lang sa loob ng kanilang mga tahanan sila sumisigaw. Doon nila inilalabas ang galit, takot, at matinding paghihirap na matagal na nilang kinikimkim. Mula sa mga bintana at loob ng mga bahay, naririnig ang sigaw na, "Kamatayan kay Khamenei." Ramdam sa kanilang mga boses ang matinding sakit at desperasyon, parang mga taong wala ng ibang matakbuhan, na tila ba nabubuhay na sa impyerno. Nakakabigla at masakit pakinggan ang kanilang mga sigaw. Paulit-ulit nilang isinisigaw ang mga katagang kamatayan sa diktador. Kamatayan kay Khamenei. Khamenei, ililibing ka namin. Mga sigaw na hindi na lang galit, kundi sigaw ng mga taong matagal nang pinatahimik at inapi. Ganito na raw sila nag-uugnayan ngayon, ayon kay Vahid, isang Iranian photojournalist na kasalukuyang nasa ibang bansa. Wala raw internet at wala ring maayos na signal ng cellphone. Lalabas na lang ang mga tao, at sa sobrang dami nila, hindi na agad kayang pigilan ng mga pulis ang kilos protesta. Wala pa ring komunikasyon sa Iran. Hindi lang internet, pati serbisyo sa mobile phone ay kinokontrol ng mga awtoridad. Ang anumang updated na impormasyon ay mula lamang sa mga nakalabas na sa Iran at nakikipag-ugnayan pa rin sa mga nasa loob na tumatanggap ng mensahe mula sa Tehran sa pamamagitan ng satellite mula sa mga kaibigan, kasamahan, at kamag-anak. Minsan may 2 araw na pagkaantala. Hindi stable ang Starlink. Pinipigilan ng mobile phone service at isa-isang nililinis ang mga barangay. Ayon sa mga saksi, tuloy-tuloy pa rin ang protesta kahit sinasabi ng gobyerno na kontrolado na raw ang sitwasyon. Sa Tehran, lumalabas ang mga tao sa malalaking kalsada. Sa mga probinsya at maliliit na bayan, halos walang balita dahil wala talagang signal o internet. Mas grabe pa raw, hindi lang tao ang pinapaputukan ng mga pulis at sundalo. Pinapaputukan din ng mga sasakyan, tindahan, at kahit kalsada, bigla na lang, walang babala. May mga ulat din na may mga sundalong nagsasalita ng Arabic na ikinagulat ng mga taga roon dahil hindi raw ito normal sa gitna ng Tehran. Para sa marami, ibig sabihin nito, gagawin ng rehimen ang lahat para lang mapatigil ang protesta. Para maintindihan kung bakit handang lumaban ang mga tao, kung babalikan natin ang taong 1979 nung nagkaroon ng Islamic Revolution sa Iran. Hindi naman daw bigla ang mga pagbabago. Unti-unti itong pumasok sa mga paaralan, mga batas, kultura, media, at sa pang-araw-araw na buhay. Bawat henerasyon, mas kaunti ang kalayaang naranasan kaysa sa nauna. Nasasanay ang mga tao sa bawal. Nasanay din sila mga sa karahasan. Paulit-ulit ang pagsupil sa mga protesta, pero ganun pa rin ang sistema. Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa kalayaan. Gutom na ang mga tao. Lumalabas sila hindi dahil may nag-utos, kundi dahil hindi na nila kaya ang sitwasyon. Malaki rin ang epekto ng mga Iranian na nasa ibang bansa. Noong kalagitnaan ng Enero, sinabi ni Donald Trump na ituloy lang daw ng mga Iranian ang protesta at may paparating na tulong, pero hindi niya sinabi kung anong klaseng tulong iyon. Ayon sa mga nasa loob, hindi na reforma ang hinihingi ng tao, gusto na nilang matapos ang rehimen. 2 lang ang sigaw sa buong bansa, umalis ang rehimen. Bumalik ang Pahlavi.
Sa unang pagkakataon, parang nagkakaisa ang mga tao. Lahat gusto ang pagbagsak ng Islamic Republic. Hindi raw mahalaga kung ikaw ay pro-republic o pro-monarchy, pagdedesisyonan daw yan sa isang pambansang botohan. Sa ngayon, dalawang mensahe lang ang sinisigaw, umalis ka, bumalik ka. Here is to stand with Iranian people, to fight for their freedom, democracy, for secular Iran. Maaaring napigilan ng Iranian regime ang pinakabagong round ng protesta sa mga kalye nito, ngunit malayo pa sa pagresolba ang long-term leadership ng Islamic Republic. Sa pamamagitan man ng overthrow o sa katandaan, si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, 86, ay malapit nang magkaroon ng kapalit. At ang pinakabagong nationwide eruption na ito ay lalong nagpapatalim sa tanong tungkol sa kanyang successor, oras na para maghanap ng bagong leadership sa Iran, ayon kay President Donald Trump. Mariing tinanggihan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang anumang panukalang patalsikin si Khamenei. Noong linggo, nagbabala siya sa Twitter na ang kahit anong pag-atake o panawagan laban sa Supreme Leader ng bansa ay katumbas ng isang ganap na digmaan laban sa sambayan ng Iranian. Pero sa kabila nito, inilantad ng kaguluhan ang malalalim na pagkakahati-hati sa loob ng relihiyosong pamahalaan ng Iran, pati na sa mga security forces at sa mismong oposisyon. Sa madaling salita, wala talagang malinaw na papalit na leader sa Iran. At kung sakaling lilihis man ang bansa mula sa Islamic theocracy na halos 50 taon nang namumuno, malabong mangyari iyon ng maayos at diretso. Sa loob ng halos 5 dekada, marahas na sinupil ng Iranian regime ang sarili nitong mamamayan habang patuloy na nagdudulot ng kaguluhan sa Middle East at maging sa ibang bahagi ng mundo. Pero ngayon, mukhang pumasok na ang rehimen sa isang malalim na krisis na mahirap na nitong takasan. Ang takot ang pangunahing sandata ng rehimen. Ipinaparamdam nito sa mga bansang tulad ng Estados Unidos at iba pa na kapag masyadong pinalala ang labanan laban sa Iran, mauuwi ito sa mas malaking digmaan sa buong rehiyon. Kasabay nito, tinatakot din ang sariling mamamayan, ipinapakita na ang paglahok sa protesta ay haantong lamang sa paghihiganti ng rehimen, hindi sa tulong mula sa international community. Pero malinaw na may mga senyales na nabasag na ang takot at ang estratehiyang matagal nang ginagamit ng rehimen. Ang Estados Unidos at Israel ay tila lampas na sa mga dekadang pag-aalangan at handa nang harapin ang Iran ng direkta, na may mga banta pa ng karagdagang pag-atake. Samantala, patuloy pa ring lumalabas sa mga kalsada ang mga Iranian protester kahit gumagamit na ng puwersa ang rehimen. Malamang, bahagyang napalakas ang loob nila ng mga pangakong suporta mula kay President Donald Trump. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan kakayanin ng mga Iranian ang brutal na pagtrato ng rehimen at kung may pagpapatuloy nila ang protesta. Pero malinaw na iba ang pag-aalsang ito kumpara sa mga nauna, mas malaki ang saklaw at mas malalim ang pinanggagalingan, hindi lang politikal kundi pati na rin ekonomiya. Iba ang naging kilos ng Israel kumpara kay Trump na kamakailan ay tila umatras na sa mga banta niya. Para sa Israel, wala raw magandang mangyayari kung lantaran silang makikialam. Sa halip, lalo lang nitong mapapalakas ang sinasabi ng rehimen ng mga Zionist agent ang mga nagpoprotesta. Kapag nangyari iyon, maaaring bumaling ang galit ng publiko laban sa mga demonstrador at tuluyang hamina o mamatay ang kilusan. May panganib kapag umatake ang Estados Unidos. Kapag nangyari ito, pwedeng gamitin ng rehimen ang atake para pag-isahin ang publiko laban sa isang panlabas na kaaway, sa halip na sisihin ang sarili nilang mga lider. Hindi pa malinaw kung ito ang dahilan kung bakit pabago-bago ang desisyon ni Trump nitong mga nakaraang araw. Pero kung magdedesisyon man si Trump na umatake, mas gusto ng Israel na ang Estados Unidos ang manguna. Mas malakas ang kakayahan ng US sa offensiba at depensa, kaya mas nais ng Israel na ang Amerika ang magsagawa ng atake at humawak ng responsibilidad sa mangyayari pagkatapos. Para sa akin, tapos na ang Iranian regime kahit ano pa ang mangyari, sabi ni Aaron Lerman, Vice President ng Jerusalem Institute for Strategy and Security at dating Deputy Director ng Israel's National Security Council. Ayon sa kanya, ang mga problemang nagbunsod ng kasalukuyang mga protesta ay mas malalim at mas grabe kaysa noon. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay isang ekonomiyang lubusang wasak. Kahit pa humina o lumakas ang mga protesta paminsan-minsan, ang mismong pundasyon at sistema ng pamahalaan ay, sa aking pananaw, tuluyan ng nasira at hindi na maibabalik, dagdag niya. Ganito rin ang tingin ng ilang analyst. Para sa kanila, kahit pansamantalang humupa ang mga protesta, gumuho na ang pundasyon ng rehimen. Sa madaling salita, kahit ano pa ang mangyari, tapos na ang sistemang ito.